بسم الله. بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن والاه وبعد. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الدرس الثاني من كتاب الدروس المهمة لعامة الأمة ينبغي قراءات أغلب أركان ورشح كتاب الدروس المهمة لعامة الأمة ملقى الشيخ المجدد الإمام عبد العزيز بن باز رحمه الله تعالى يقول رحمه الله تعالى: الدرس الثاني أركان الإسلام. بيان أركان الإسلام خمسة، وأولها وأعظمها شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله، شرح معانيها مع بيان شروط لا إله إلا الله. ومعناها لا إله نافيا جميع ما يعبد من دون الله إلا الله، مثبتا العبادة لله وحده لا شريك له. Sinabi ni Syekh bin Baz rahimahullah ta'ala ang darsa tsani, pangalawang marinig mula sa kanyang aklat. Dito ay ipapaliwanag natin ang limang haligi ng Islam. Wa awwaluha wa a'zamuha shahadat an la ilaha illallah. At nangunguna dito at ang pinakamahalaga dito ay ang pagsaksi na walang karapat dapat sabahin maliban sa Allah. Wa anna Muhammadar Rasulullah, at na si Muhammad sallallahu alaihi wasallam ay kanyang sugo. Bisharhi ma'aniha, at dito sa araling ito ay ating papaliwanag ang kahulugan ng la ilaha illallah ma'a bayani syuruti la ilaha illallah. At kalakip nito ay babanggitin din natin ang mga kondisyon ng la ilaha illallah. Wa ma'naha ay la ilaha illallah, at ang kahulugan ng la ilaha illallah nafiyan jami'a ma yu'badu min dunillah. Ibig sabihin, yung tinatanggi ang pagsamba maliban pa sa Allah subhanahu wa ta'ala, illa Allah muthbitan al-ibadata lillahi wahdahu la sharika lah. Ibig sabihin, illallah, dito ay kinikilala mo na ang pagka-Diyos ay para lamang o ang pagsamba ay para lamang sa Allah subhanahu wa ta'ala. Muli ang ating aralin ngayong gabi, bidnillahi ta'ala, basically patungkol sa al-arkan o arkan al-Islam al-khamsa, patungkol sa limang haligi ng Islam. Subalit ngayong gabi, ang pinakamahalagang rukun munang ating mapag-aralan, yun ay walang iba kundi ang shahadat an la ilaha illallah. At mula sa shahadat an la ilaha illallah wa anna Muhammadar Rasulullah, marahil yung unang bahagi munang ating matatalakay ng detalye ngayong gabi bidnillahi ta'ala, yun ay walang iba kundi ang detalyeng kahulugan ng shahadat an la ilaha illallah. Sinabi ni Syekh bin Baz rahimahullahu ta'ala, ma'naha la ilaha nafiyan jami' ma yu'badu min dunillah. Nangahulugan lamang na ang shahadat an la ilaha illallah ay meron siyang dalawang arkan, o meron siyang dalawang mga haligi. Yung mismong la ilaha illallah, alam natin, shahadat an la ilaha illallah, kabilang sa haligi ng Islam. At yung mismong la ilaha illallah ay meron siyang dalawang haligi. Parang ganito lang yun eh. Kabilang sa haligi ng Islam ay ang salah. At yung mismong salah ay meron din siyang mga haligi. Sahih? So, ganun din naman, kabilang sa arkanul Islam ay ang shahadat an la ilaha illallah. Ang mismong shahadat an la ilaha illallah ay meron din siyang mga haligi. At ang haligi ng la ilaha illallah ay dalawa. At hindi mapapatunayan at hindi magiging ganap ang shahada ng isang tao maliban na lamang kapag naging kumpleto ang mga haligi ng la ilaha illallah. Ano ang dalawang haligi ng la ilaha illallah? Al-awwal, an-nafi. Wa dhalika liqawlina la ilaha. Ano ibig sabihin ng an-nafi? Ito yung pagtanggi. Anong tinatanggi natin? Tinatanggi natin ang pagsamba sa iba pa maliban sa Allah subhanahu wa ta'ala. Bima'na, halimbawa, kung meron tayong balik Islam, hindi nesesaryong balik Islam, ordinaryong Muslim. Kapag sinabi niya halimbawa, la ilaha muna, la ilaha, hindi niya kinikilala ang lahat ng mga Diyos-Diyosan. Okay? Sa 2 words lamang, la ilaha, hindi niya kinikilala ang lahat ng mga Diyos-Diyosan, mga bato, mga rebulto, mga tao, mga propeta. Yani, mga Diyos-Diyosan, marahil sinasamba ng ilan ang mga propeta. Okay? La ilaha, pag sinabi mong la ilaha, dito pa lamang kinansila mo na, hindi mo na pinapaniwalaan ang pagsamba sa iba pa maliban sa Allah. Halas, la ilaha illallah, o la ilaha. At pag sinabi mo namang illallah, kinikilala mo lamang ang pagka-Diyos kanino? Sa Allah subhanahu wa ta'ala. So therefore, ilan ang haligi ng la ilaha illallah? Dalawa. An-nafi, pagtanggi. Al-ithbat, pagkilala. An-nafi, la ilaha.
al-ithbat illa Allah. وقد جمع هذان الركنان في قوله سبحانه وتعالى فمن يكفر بالطاغوت في سورة البقرة فمن يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله فقد استمسك بالعروة الوثقى. Sa talatang ito, sa huling talata ng ayat al-Kursi, o pagkatapos ng ayatul Kursi, ay sinabi ng Allah Ta'ala, فَمَنْ يَكْفُرْ بِالطَّاغُوتِ Sino man ang hindi naniwala sa mga Diyos-Diyosan, وَيُؤْمِنْ بِاللَّهِ At the same time, naniniwala lamang sa Allah Subhanahu wa Ta'ala, فَقَدْ اسْتَمْسَكَ بِالْعُرْوَةِ الْوُثْقَى Katotohanan ay kanyang pinanghawakan ang matinding pananampalataya. So nang dahil dito, ang isang tao, kapag binanggit niya ang la ilaha illallah, ay unang-una tinatanggi niya ang pagsamba sa mga Diyos-Diyosan. La ilaha illallah, kinikilala niya ang pagsamba lamang sa Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nang dahil dito, naging muwahhid ang isang muwahhid sa magitan lamang ng kanyang pagsabi ng la ilaha illallah. Kaya itong salitang la ilaha illallah ay hindi mo makikita sa mga ibang mga pananampalataya. Itong konsepto ng tauhid sa Islam mo lamang makikita. Sa Islam mo lamang makikita. Sa ibang mga pananampalataya, halimbawa, kung tanungin mo sila ng ambush question, halimbawa, ilan ang Diyos? Sabi niya, isa lamang. Pero actual na sinasamba niya ay 10. Kita ninyo? So taliwas ang kanyang sinasabi sa kanyang pananampalataya. Samantalang isang Muslim at kanyang kinikilala ang Diyos lamang na karapat-dapat sa balayang Allah Subhanahu wa Ta'ala. Subalit ang pinakalaman ng ating aralin ngayong gabi biidhnillahi ta'ala at hopefully before 10 matapos tayo insyaAllah ta'ala ay ang mga syurut ng la ilaha illallah. Pag sinabi nating syurut, ang kanyang kahulugan ay mga kondisyon. At kapag sinabi nating kondisyon, alam na ito ng mga estudyante natin, kapag sinabi nating kondisyon at sinabi nating syurut, ito yaong mga bagay-bagay na dapat nating makomply, dapat nating masunod, dapat nating magawa bago ka pa man gumawa ng isang bagay. Halimbawa, sa usapin ng fiqh, sa usapin ng ibadah, bago ka sumamba sa Allah Subhanahu wa Ta'ala, nabihu al-aqfal al-shabab. Bago ka sumamba sa Allah Subhanahu wa Ta'ala o gumawa ng gawaing ibadah, kailangan makomply mo muna ang lahat ng mga kondisyon nito. At doon din naman sa aqidah, bago sabihin ng isang tao ang la ilaha illallah, kailangan na patotohanan niya ang lahat ng kondisyon ng la ilaha illallah. Bima'na, kung sakaling halimbawa, hindi niya na-comply ang lahat ng kondisyon ng la ilaha illallah, hindi katanggap-tanggap mula sa kanya ang la ilaha illallah. Subhanallah. Yani kahit sinabi niya ang la ilaha illallah, kung sakalin, hindi niya naman na kumpleto ang mga kondisyon na babanggitin natin ngayon, mga kondisyon ng la ilaha illallah, hindi katanggap-tanggap sa kanya ang kanyang pagbigkas ng la ilaha illallah. Therefore, ngayon pa lamang ay sabihin natin, hindi lahat ng mga nagsasabi ng la ilaha illallah ay tinanggap ng Allah Subhanahu wa Ta'ala ang kanyang sinabi. Yan ay bainahu wa bainallah. Sa pagitan niya at saka ng Allah Subhanahu wa Ta'ala ang pinag-uusapan natin dito. Pero sa pagitan niya at saka sa atin, kapwa-tao, kapag sinabi ng nasa harapan natin halimbawa, unang kausap natin ang la ilaha illallah, since ang mga condition na ito, ghaliban, wa in lam yakun kulluha, karamihan dito ay gawain ng puso. Na hindi natin madidetect, hindi natin makikita. Therefore, pag sinabi ng ating kausap, la ilaha illallah halimbawa, hatulan natin siya kaagad na isang Muslim. Ano man ang kanyang saloobin, yan ay sa pagitan niya at saka ng Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tamam? Yan ay sa pagitan niya at saka ng Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tayyib. So nang dahil dito, kapag kabinanggit ng isang tao ang la ilaha illallah nang hindi niya nakumpleto ang mga syurut ng la ilaha illallah, sa pagitan niya at saka ng Allah, hindi ito tatanggapin mula sa kanya ng Allah Ta'ala. Pero kung kausap natin, kapwa-tao halimbawa, harap-harapan, sinabi niya, la ilaha illallah, dito, apparently, sa panlabas, hatulan natin kaagad na siya ay Muslim. Ano man ang nasa kanyang saluubin, yan ay sa pagitan niya at saka ng Allah. Ibang usapan na yun. Khalas? Halimbawa, binanggit niya ang la ilaha illallah para mag-asawa lang pala ng 4. Hindi niya alam, sa mga Muslim, bihira na nakakasawa ng 2. Okay?
So, nagbalik Islam siya halimbawa, uniyakap ng Islam sa hangad na makapag-asawa ng marami. O di kaya makakuha ng protection. At iba pang mga niya halimbawa, mallahu bihi alim, na tayong Allah nakakaalam, yan ay hindi na natin usisain. Hada, baynahu wa bayna Allah. Yan ay sa pagitan niya at saka ng Allah subhanahu wa ta'ala. Ang dalil. Ang Rasul sallallahu alaihi wasallam, sa hadith ni Usama bin Zaid, Usama radiyallahu ta'ala anhu, isang lalaki sa digmaan na hinabol ni Usama radiyallahu ta'ala anhu. Digmaan. Subalit, sabihin nila natin na corner itong mushrik na ito, itong kafir na corner sa isang sulok. Na corner siya sa isang sulok. Nung na-corner siya sa isang sulok, lalapat, nahiga na siya, natumba na siya. Okay? Siyempre, nasa labanan tayo, sa jihad tayo. Tamam? Muntik na siyang tagain ni Usama, radiyallahu ta'ala anhu, kaaway. Tamam? Sa digmaan ng pinag-usapan natin dito, ha? Digmaan ang pinag-usapan natin. Nasa kalagayan sila ng digmaan. Ang mahalaga, nung muntik na niyang tagain, yung kaaway, ang isang mushrik, bigla ba naman nagshahada itong tao na ito? Sabi niya, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu Muhammadar Rasulullah. Nagshahada sa harapan ni Usama. Sinabi sa kanya ni Usama, marahil sinabi mo yan nang dahil sa takot ka lamang saan? Sa isbada. Anong ginawa niya? Tinaga niya. Khalas, namatay. Nung nalaman ng Rasul sallam, anong kanyang sinabi? Pinatay mo ba ang isang may buhay na sumasaksi na walang Diyos na dapat samin maliban sa Allah hanggang sa pinangarap ni Usama bin Zaid na sana hindi pa siya yumakap sa standard time nandahil sa guilty. Na guilty sa sinabi ng Rasul sallallahu alaihi wasallam. Tamam? Na guilty siya sa sinabi ng Rasul sallallahu alaihi wasallam na pumatay ka ba ng tao na nagsasabi ng la ilaha illallah. So yan ang in-explain natin kanina na sa pagitan niya at saka ng Allah at sa pagitan natin at ng ating kapwa-tao. Amma syurut la ilaha illallah. Mga kondisyon ng la ilaha illallah ay ang mga sumusunod. Banggitin natin ng pangkalahatan at mamaya naman yung detalye. Pangkalahatan, al-awwal, asyartul awwal, al-ilmul manafi lil-jahl. Kailangan sa binabanggit niya ang la ilaha illallah ang al-ilm, ang kaalaman. Alam niya ang kanyang sinasabi. Wadidduhu al-jahl. Samantalang yung tao hindi niya alam ang kahulugan ng la ilaha illallah, hindi ito tatanggapin mula sa kanya ng Allah. Al-thani, al-yaqin al-munafi lish-shak. Pangalawa ay ang katiyakan. Kailangan natitiyak niya ang kanyang sinasabi. Hindi siya nagdadalawang isip. Pangatlo, al-ikhlas. Kailangan alang-alang sa Allah ang kanyang pagkakasabi. Walang halong pakikitang tao. Pang-apat, as-sidqu. Al-munafi lil-kadhib. Kailangan makatotohanan ang kanyang sinabi. Okay? Samantalang yung tao, binigkas niya sa pagitan ng dila at pinasinungalingan naman ang kanyang puso, hindi rin ito katanggap-tanggap mula sa kanya. At panglima naman, al-mahabba, al-munafiya lil-bughd, ang pagmamahal. Habang binabanggit niya ang la ilaha illallah, kailangan nabalot ng pagmamahal ang kanyang puso habang binabanggit niya ang la ilaha illallah. As-sadis, pang-anim, al-inqiyadul munafi lit-tark, ang pagsuko. Ibig sabihin, habang binabanggit niya ang la ilaha illallah, sumusuko siya sa batas ng Allah Ta'ala. At pangpito, al-qabul, pagtanggap. Anumang nilalaman ng la ilaha illallah ay kanyang tinatanggap. Anumang utos ng la ilaha illallah o ng Islam ay kanyang tinatanggap. Anumang utos ng Islam ay kanyang tinatanggap. Al-qabul. Al-thamin wal-akhir, al-kufur. Bima yu'badu min dunillah. Ang pagtanggi sa pagsamba sa iba pa maliban sa Allah subhanahu wa ta'ala. So yan ang mga kondisyon, nabiho al-shabab, wara ikhwan. Yan ang mga syurut, mga kondisyon ng, lahuna amamakum, wara'i. Yan ang mga kondisyon ng la ilaha illallah ng pangkalahatan. Kondisyon ng la ilaha illallah ng pangkalahatan, samantala. Ang detalye, ayuhal ahibbah. Ang detalye ng mga kondisyon ng la ilaha illallah. Anong sinabi natin una? Al-ilmu. Kailangan sa isang tao, habang binabanggit niya ang la ilaha illallah, alam niya muna ang kahulugan ng la ilaha illallah. Al-munafi lil-jahl, na siyang kabaligtaran ng kawalan ng kaalaman. Nang dahil dito sinabi ng ahlul ilm, rahimahumullahu ta'ala, sa isang balik Islam halimbawa, nais niyang yakapin ang Islam. Huwag silang bastang-bastang halimbawa, pabigkas na lamang ng ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu Muhammadar Rasulullah. 100 katao magsyahada halimbawa. Okay, sa harapan ng madda, sa stage halimbawa.
nang hindi pa nila alam ang kahulugan ng la ilaha illallah. Yan ay hindi pwede. Yan ay hindi pwede. At least bago nila bigkasin ang la ilaha illallah, ipaliwanag natin. Kapag binanggit mo ang la ilaha illallah, ito ang kanyang kahulugan. Muhammadun Rasulullah, ito ang kanyang kahulugan. Handa na ba kayong yakapin ng Islam? Sinabi nila oo, saka pa nila banggitin ang la ilaha illallah. Yun nga nang dahil sa, kapag binigkas ng isang tao ang shahadataini, nang hindi niya alam ang mga kahulugan nito, ay hindi ito tatanggapin mula sa kanya ng Allah subhanahu wa ta'ala. Hindi ito tatanggapin mula sa kanya ng Allah subhanahu wa ta'ala. At dalil, sinabi ng Rasul sallallahu alaihi wasallam, man mata wa huwa ya'lamu annahu la ilaha illallah, dakhala al-jannah, al-hadith rawahu Muslim. Sino man ang namatay, wa huwa ya'lamu, samantalang alam niya. So dito condition, samantalang alam niya ang alin, la ilaha illallah, dakhala al-jannah, siya ay makapasok sa paraiso. Ano ang kondisyon na binanggit ng Rasul sallallahu alaihi wasallam upang sa gayon ay makapasok sa paraiso ang isang tao kapag ang huling kataga niya bago siya namatay ang la ilaha illallah? Al-ilm. Man mata wa huwa ya'lamu annahu la ilaha illallah. Sino man ang namatay samantalang alam niya ang kahulugan ng la ilaha illallah at binigkas niya ito bago siya mamatay, ay makapasok siya sa paraiso. Kaya, ihrisu kullal hirs an tulaqinu shahadatain ala al-muhtadirin. Kaya, habulin natin sa mga naghihingalo na sa hospital na halimbawa, bedridden na siya, o nag-aagaw buhay na siya, habulin natin na babanggit niya ang la ilaha illallah. Habulin natin na babanggit niya ang alin? Ang la ilaha illallah bago siya mamatay, at hinahangad natin na malaman din niya ang kahulugan ng la ilaha illallah para sa gayon ay makapasok siya ng paraiso biidhnillahi ta'ala. Ad-dalil ath-thani, na sana yun ang unang binanggit natin, sinabi ng Allah subhanahu wa ta'ala, fa'lam annahu la ilaha illallah. So kabilang sa kondisyon ng la ilaha illallah ay al-ilm. Kailangan muli alam ng isang tao ang kahulugan ng la ilaha illallah. Kaya nga nag-aaral tayo ngayon ng Arkanul Islam. Ng la ilaha illallah, pinapaliwanag natin ang la ilaha illallah para higit lalong maunawaan natin ang kahulugan ng la ilaha illallah, mga kondisyon ng la ilaha illallah, mga arkan ng la ilaha illallah. At yan ang una. Pangalawa, ayuhal ahibba, al-yaqinu. Alam sabihin ng al-yaqin? Ang katiyakan. Biddu asyak, nakabaligtaran ng pag-aalilangan. Yung tao habang binabanggit niya ang la ilaha illallah, kailangan sigurado siya sa kanyang sinasabi nang walang bahid na pagdadalawang isip. Hindi siya nagdadalawang isip sa kahulugan ng la ilaha illallah o hindi siya nagdadalawang isip sa akida ng Islam. Halimbawa, binanggit nga niya ang la ilaha illallah. Walang problema yon. Binanggit niya ng la ilaha illallah. Pero sa loob ng kanyang puso, nagdadalawang isip pa rin siya. Kung Diyos ba ang Allah o hindi? Kung propeta ba si Muhammad sallallahu alaihi wasallam o hindi? Kung totoo bang may paraiso or wala? Kung totoo bang may impyerno or wala? Kung totoo bang merong yawmul qiyamah di kaya ay wala? So ngayon, bagamat binanggit niya ang la ilaha illallah, pero may halo namang pag-aalinlangan ang kanyang puso, hindi ito tatanggapin mula sa kanya ng la ilaha ng Allah subhanahu wa ta'ala. Mga tao, binanggit ang la ilaha illallah, samantalang nanatili sa kanyang puso ang pag-aalinlangan sa Islam. Halimbawa, nag-aalinlangan siya sa Islam. Ang Quran ba ay salita ng Allah? Samantalang binanggit niya na ang la ilaha illallah. Pero nanatili sa loob ng kanyang puso yung pag-aalinlangan, yung Quran ba ay salita ng Allah? Ang Quran ba ay totoo? Ang Islam ba ay totoo? Ang Allah ba ay totoo? Si Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam ba ay totoo? Nabuhay siya sa magitan ng pag-aalinlangan, hindi tatanggapin mula sa kanya ng Allah Ta'ala ang kanyang shahadatain. Ang kanyang shahadatain. Hindi tatanggapin ng Allah mula sa kanya ang kanyang pagbigkas ng la ilaha illallah. Ad-dalil ala dhalik, qawluhu sallallahu alaihi wasallam, ashhadu an la ilaha illallah wa anni Rasulullah, na'am, la yalqa Allah bihima 'abdun ghayra shakkin fihima illa dakhala al-jannah. Ako, sinabi ng Rasul sallallahu alaihi wasallam, ay sumusuko na walang Diyos na karapat-dapat sambahin maliban sa Allah. At ako, yani ang Rasul sallallahu alaihi wasallam, ay sugo ng Allah. So binanggit niya ang dalawang katagang ito. Pagkatapos na sinabi ng Rasulullah, la yalqa Allah bihima 'abdun. Walang makakatagpo sa Allah subhanahu wa ta'ala bihima sa magitan nitong dalawang katagang ito, yani shahadatain, abdun mula sa mga alipin ng Allah, ghayra shakkin fihima, na walang pag-aalinlangan mula sa kanyang puso,
illa dakhala al-jannah. Maliban na lamang na siya'y makakapasok sa paraiso. Allahu Akbar. Sumuli, panghuli, kailangan sa isang tao habang sinasambit niya, binabanggit niya ang la ilaha illallah, kailangan huwag siyang mag-alinlangan kung anuman ang meron sa Islam. Kung meron pa siyang doubt sa Islam halimbawa, hindi pa siya handa huwag nating pilitin na magsyahada samantalang nag-aalinlangan pa siya sa Islam. So, kailangan sigurado na siya sa kanyang papasukin. Madali lamang magsyahada. Less than 1 minute, ay mabanggit mo na ang la ilaha illallah. Madali lang actually. Pero yung isa buhay, isa puso ang la ilaha illallah, yun ang mahirap. Gaano kadali ang la ilaha illallah, shabab? Gaano kadali ang la ilaha illallah? Alam ba ninyo? Actually, alam ninyo. Nang pagbigkas ng la ilaha illallah, ay, sa sobrang dali nito, dila lamang ang puhunan ng isang tao. Bakit? Di ba't magsalita tayo? Kailangan ng dila? Yani, hindi na kinakailangan pa ng sabihin natin na galawin niya ikang ang kanyang jaw. Okay? Yung kanyang panga sa pagbigkas ng la ilaha illallah. Subukan nga ninyo, la ilaha illallah. Kalas? Ganyan realize na ninyo? Ganyan kadali ang pagbigkas ng la ilaha illallah. Hindi na kinakailangan pang bigkasin ng tao ang kanyang panga para mabigkas ang buong kataga ng la ilaha illallah. So, nakagulo natin labi. Sahih? Ganun kadali. Pero, ang isa puso, isa buhay ng isang tao, ang la ilaha illallah, yun ay ibang usapin. So, kailangan siguradong isang tao sa kanyang pagbigkas ng la ilaha illallah. Wahada athani. At yan ang pangalawang kondisyon ng la ilaha illallah. At thalith ang pangatlo. Ang pangatlo ay al-ikhlas. Pagiging dalisay ng isang tao habang binabanggit niya ang la ilaha illallah. Bima'na, habang binabanggit niya halimbawa ang la ilaha illallah, samantalang nagtatambal naman sa Allah, sumasamba sa iba pa maliban sa Allah. As-su'al, pakinabangan ba niya ang kanyang pagbigkas ng la ilaha illallah? Yani halimbawa, sabi niya, la ilaha illallah, Muhammadan Rasulullah. Instead na doon pumasok sa Masjid Abu Bakar, doon sa iglesia, nag-fajr. Halimbawa, mga kapitbahay natin sa kabila. Uli ka sabi niya, mas malapit dito na lamang sabi sa SDA halimbawa. Dito, malapit sa gym. Tama? Pero binibigkas niya ang la ilaha illallah. Al-ulama, mada qalu? Min shurut la ilaha illallah al-ikhlas. Kailangan sa isang tao habang sinasambit niya, binabanggit ang la ilaha illallah, ay nasa sa kanya ang al-ikhlas, dalisay. Ikhlas ang kanyang puso. Bima'na, walang ibang kahalo ang kanyang pagbigkas ng la ilaha illallah. Alang-alang lamang sa Allah subhanahu wa ta'ala. O di kaya, wala siyang ibang sasambahin maliban lamang sa Allah subhanahu wa ta'ala. Lidhalika qala nabiyuna wa habibuna sallallahu alaihi wasallam, as'adun nasi bi syafa'ati man qala la ilaha illallah khalisan min qalbihi aw nafsihi. Ang pinaka mapalad sa aking syafa'ah, pamamagitan ng Rasul sallallahu alaihi wasallam sa yawmul qiyamah. Ang pinaka mapalad, sinabi ng Rasul sallam, man qala la ilaha illallah. Sino man ang sinambit niya, binanggit niya ang la ilaha illallah khalisan min qalbihi, ng dalisay sa kanyang puso. Yani yung taong binanggit niya ang la ilaha illallah ng dalisay, yani ikhlas sa kanyang puso, makakabit niya ang syafa'ah ng Rasul sallallahu alaihi wasallam. Yani mismo ang Rasul sallallahu alaihi wasallam, ika nga, okay, gamitin natin itong term na ito, na parang kanyang tagapamagitan o parang abogado sa yawmul qiyamah, syafa'ah. Makakamit niya ang pamamagitan ng Rasul sallallahu alaihi wasallam sa yawmul qiyamah, lakin bishr. Sa kondisyon na binanggit niya ang la ilaha illallah ng ikhlas mula sa kanyang puso, wa hadha thalith, at yan ang pangatlo. Pang-apat naman, para makakalahati natin sa ating lesson, as-sidqu. Wa ma ma'na as-sidq ya ikhwan? Ang makatotohanan, ang katapatan. Anong kabaligtaran ng as-sidq? Nabanggit sa hadith? Al-kadhib. Ang kasinungalingan. Kabaligtaran ng katapatan, ng katotohanan ay ang kasinungalingan. Ibig sabihin, sinabi nga ng iyong kaibigan, ng iyong kaklase, ng iyong katrabaho, ang la ilaha illallah sa iyong harapan. Okay? Pero sa loob ng kanyang puso, ay nabalot pala ng kasinungalingan. Sinungaling siya sa kanyang sinasabi. Marahil, katulad ng ginagawa ng mga Shia, tuqyah. Ibig sabihin ng tuqyah, ay ito yung magkaiba, yung kanyang panlabas na pinapakita sa mga tao, at yung panloob na kanyang sikreto. Tamam? O taqiyya. Kung minsan, tinatawag nilang taqiyya o tuqya, isa lamang ang kanilang kahulugan. So yung taong binanggit nga ang la ilaha illallah, pero hindi siya matapat dito. Sinungaling sa kanyang sinasabi.
Sinungaling. Binanggit niya ito sa magitan lamang ng kanyang dila, pero hindi tumagos sa kanyang puso. Katulad ng gawain ng mga munafiqun. Katulad ng mga ginagawa ng mga munafiqun, na taliwas ang kanilang sinasabi sa loob ng kanilang puso. Ang dahil sa ang nifaq ay dalawa. Nifaq i'tiqadi wa nifaq amali. Nifaq i'tiqadi, ito yung munafiq sa kanyang aqidah. Ibig sabihin, sa kanyang panlabas, Muslim siya sa panlabas. Muslim siya saan? Sa panglabas. Pero sa loob ng kanyang puso, nabalot ng kufur. Kung gaano kaganda ng Islam na kanyang pinapakita sa labas, ganun din naman kasama ang kanyang paningin sa Islam sa loob ng kanyang puso. Sinungaling sa kanyang pagbanggit ng la ilaha illallah. Hindi niya ito mapapakinabangan sa Yawmul Qiyamah. Ang kanyang pagsambit ng la ilaha illallah, hindi niya mapapakinabangan sa Yawmul Qiyamah. الدليل على ذلك قوله صلى الله عليه وسلم ما من أحد يشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا عبده ورسوله صدقا من قلبه إلا حرمه الله على النار. الحديث رواه البخاري ومسلم. Sino man binanggit niya, sino man mula sa isa sa mga tao ang sumaksi na walang Diyos na karapat-dapat sambahin maliban sa Allah. At si Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam ay kanyang sugo. Ang kanyang alipin at saka ng kanyang sugo. Sidqan min qalbihi, nang may katapatan sa kanyang puso. So condition, kailangan matapat ang isang tao sa kanyang sinasabi. Nang walang bahid na kasinungalingan ang kanyang pagbigkas ng la ilaha illallah, illa harramahu Allahu ala nar. Maliban na lamang ipagbawal sa kanya ng Allahu Ta'ala ang impyerno. Anong kahulugan ng hadith? Kung ipagbawal sa kanya ng Allahu Ta'ala ang impyerno, ibig sabihin bukas sa kanyang pintuan ng paraiso. Taib, yan ang pang-apat at pang-lima naman. Ipagpaliban natin itong yung sequence niya. Taib, pang-lima naman ay ang al-inqiyad. Wa ma ma'na al-inqiyad? Al-inqiyad, ibig sabihin ay ang pagsuko. Pagsuko. Ano ibig sabihin ng pagsuko? Pagsuko, yung tao habang binabanggit niya ang shahadatain, nasa kanyang puso ang pagsuko sa batas ng Allah subhanahu wa ta'ala. Sumusuko siya sa kahulugan ng la ilaha illallah. Sumusuko siya sa batas ng Islam. So yung tao na nais niyang yakapin ng Islam, o hindi nesisaring balik Islam, ang taong isang Muslim na binabanggit niya ang la ilaha illallah, kailangan nasa sa kanyang puso ang pagsuko. Ang pagsuko, i-English natin, ibig sabihin ng pagsuko, surrender. Sumusuko siya sa batas ng Islam. O sumusuko siya pangkalahatan sa Allah subhanahu wa ta'ala. So kailangan habang sinasambit niya ang la ilaha illallah, laman ng kanyang puso ang pagsuko sa batas ng Islam. Pag sinabi kasi nating pagsuko, ang masusunod ay ang Allah subhanahu wa ta'ala. Ang masusunod ay ang Rasulullah sallam. Ang masusunod ay ang Islam at hindi tayo ang masusunod. Sa mga batas sa katuruan ng Islam, pangkalahatan, at nangunguna dito ang pagbigkas ng la ilaha illallah, ay dito ay lumilitaw na ang kahulugan ng pagsuko. Kasi yung taong binabanggit niya ang la ilaha illallah, sinusuko niya ang kanyang sarili sa Allah subhanahu wa ta'ala. Yan ang una. Yan ay sa aqida. Pangalawa naman, sa mga batas ng Islam. Kapag halimbawa, mayroong anumang batas sa Islam, maging labag sa kalooban ng isang tao, kasi mayroong ganun, may kautusan ng Islam, pero kung minsan labag sa ating kalooban, pero kailangan mo pa rin sumuko. Kailangan mo pa rin sumuko. Maliwanag, al-istislam at-tam, nang walang maraming katanungan. Taib, halimbawa, bakit 5 beses tayo magsabahayang? Sabihin natin niya, akhi, Muslim ka, Muslim ako. Halas, sumuko ka sa batas ng Islam. Sumuko ka sa batas ng Allah subhanahu wa ta'ala. At wag mo nang questionin ang batas ng Allah subhanahu wa ta'ala. Bakit sabi niyang Hajj nakakapagod? Muslim ka? Muslim ako, sabi niya. Sumuko ka sa batas ng Allah subhanahu wa ta'ala. Bakit sabi niya ganito ang kautusan ng Islam? Pupugutan ng ulo ang sino mang pumatay ng kapwa-tao, ng kanyang kapwa-Muslim halimbawa.
Halimbawa lamang, puputulan ng kamay. Khalas, batas ng Islam, sumuko sa batas ng Allah subhanahu wa ta'ala ng kumpletong pagsuko. Yan ang dapat gawin ng isang tao. Kaya nga sinabi ng Allah subhanahu wa ta'ala, Ya ayyuhalladhina amanu, udkhulu fis silmi kafatan. Kailangan buong-buo ang ating kalooban sa pagyakap sa Islam, samantalang sumusuko tayo sa batas ng Allah subhanahu wa ta'ala. Ang pinakakahulugan ng pagsuko natin sa batas ng Allah, Ya Allah, ikaw ang masusunod at saka hindi ako. Ikaw ang masusunod sa iyong batas at hindi ako. La yus'alu amma yaf'alu hum yus'alun. Hindi natin pwedeng questionin ang batas ng Allah subhanahu wa ta'ala. Samantalang, wa hum yus'alun. Tayo ang karapat-dapat tanungin ng Allah. Ginawa mo ang kanyang utos? Iniwanan mo ang kanyang pinagbabawal? Samantalang ang Allah, hindi natin pwedeng questionin. Ang batas ng Allah, hindi natin pwedeng questionin. So, sumuko tayo sa batas ng Allah subhanahu wa ta'ala. At yan ang pang-ilan? Pang-5 ba? Yan ang pang-5. Pang-6 naman. Ang pang-6 ay ang al-qabul. Ma ma'na al-qabul? Al-qabul may ma'na pagtanggap. Kaya nga sabihin natin sa mga estudyante, nakabul ka na sa Jami'ah Islamiyah. Natanggap ka na sa Jami'ah Islamiyah. As'al Allah subhanahu wa ta'ala an yamunna alaykum al-qabul fil Jami'ah Islamiyah. Qulu amin. Al-qabul bima'na ang pagtanggap. Tatanggapin ng isang tao, kasing kahulugan siya ng pagsuko, ang batas ng Islam na hindi lumalabag sa kanyang puso. Kumbaga, tatanggapin niya ng buo ang kanyang kalooban. Pero, ya ikhwa, may mga mas'ala o may mga usapin sa Islam o may mga katuruan sa Islam kung minsan mabigat sa kalooban ng isang tao. Pero kailangan pa rin niyang tanggapin. Yung pakiramdam na mabigat sa kanyang kalooban, ikakakufur ba ng isang tao o hindi? Ikakufur ba ng isang tao o hindi? Halimbawa, alam natin may mga bangsa Fatima sa likuran. Okay? Halimbawa sa usapin ng duwaya, halimbawa. Buti wala ditong asawa. Buti hindi siya nanonood dito sa NMA. Okay? Sa usapin ng duwaya, halimbawa, ya ikhwa, normally, sa mga akhawat, sa mga banat, sa mga ummahat, at alam nila ito, ay kung minsan nakakaramdam sila ng, ano bang term na ginamit natin kanina, na mabigat sa kanilang kalooban ang batas. Sahih? Nang dahil sa nangingibabaw ang kanilang selos, syempre. Ayaw nila na merong ibang reyna sa loob ng bahay. Kailangan siya lamang ang reyna sa loob ng bahay at ang kanyang husband siya lamang ang hari. Tamam? Hindi pwedeng meron siyang ishtirak o meron siyang kasama sa pagiging reyna. Sabi niya sa kanyang palasyo, tawagin natin palasyo. Sa palasyong ito, isa lamang ang maghahari. At sa palasyong ito, isa lamang ang reyna. Nang dahil sa, kung minsan nangingibabaw sa ilan ang selos, bagay na normal sa mga tao ang may selos. Kasi bakit? Hindi pwedeng sabihin natin sa mga babae, maging sa mga lalaki, huwag kang magselos. Ano ka, robot? Walang selos. Tanggalin mo sa isang tao yung selos sa isang tao. Allah, nahirap yan. Tanggalin mo sa isang tao ang selos. Para mong sinabi ganito, halimbawa, huwag kang magmahal. Kontrol mo ang sarili, huwag kang magmahal. Huwag kang magalit. Kontrol mo ang sarili, huwag kang magalit. Huwag yung sinabi mo sa salam, la taghdab. Iba ang kanyang kahulugan. Huwag kang gumawa ng mga bagay-bagay na iyong ikakagalit. Hindi ba maana na huwag kang magalit? Dahil sa sinabi na Shaykh Uthaymeen, normal na isang tao ay magalit. So, hindi pwedeng tanggalin natin yung selos sa puso ng isang tao. Balikan natin ang ating katanungan. So, yung karaha, yung nakikitang mabigat sa kalooban ng isang babae, yung batas na duwaya, halimbawa, o at-ta'addud. Ang tamang term sa Arabic is at-ta'addud. Yung pag-aasawa ng lalaki na higit sa 1 hanggang sa 4. Yung nakikitang bigat sa kalooban ng babae, ng isang asawa, lalo pat nagservisyo sa kanyang asawa, halimbawa, yung nakikitang bigat sa kanyang kalooban, ito ba'y taliwas sa tinatawag nating al-qabul? Ito ba'y taliwas sa tinatawag nating al-inqiyad, pagsuko at saka pagtanggap? O di kaya, sa mas maliwanag na katanungan, ito ba'y ikakakufur ng isang babae? Sabi niya sa kanyang puso, hindi ko matanggap, sabi niya, magduwaya ang aking husband. So yung ganong salita, ikakakufur ba ng babae? Huwag tayong magmadali sa paghatol. Nang dahil sa,
yung mabigat sa kalooban ng isang tao mula sa mga kautusan ng Allah subhanahu wa ta'ala ay hindi agad-agad ikakufur nang dahil sa normal lang bilang isang mahinang alipin ng Allah, bilang isang tao na pinagkalooban ng Allah ng limitasyon sa kanyang lakas, na sadyang may mga kautusan sa Islam na physically hindi na kayang isabuhay ng isang tao. At kung minsan nakakaramdam siya, dumarating sa punto na nakakaramdam siya ng bigat sa kanyang kalooban. Maliwanag ya ikhwa? So ngayon, para mas maliwanag lalo, hatiin natin yung kanyang nararamdaman sa dalawa. Ang una, kung ang kanyang nararamdaman sa kanyang kalooban ay, anong term na ginamit natin, yung safe na term na ginamit natin kanina, nakakaramdam siya ng bigat sa kanyang kalooban, pero at the same time, tanggap niya ang batas ng Allah Ta'ala, hindi ito ikakakufur ng isang tao. Okay? Ito para sa mabilis lamang yung kanyang memorya. Ano yung unang ayah na binanggit natin, yung sa unang imam kanina? Anong unang ayah na binanggit natin sa Suratul Baqarah? Man yadhkur, sinong makaalala? Tingnan nga natin. Sa mga hafid ng Quran. Yung unang ayah na binanggit natin, ng imam kanina, sa unang imam. At taslimat al-ula. Suratul Baqarah. Kasi may kinalaman ito sa ating lecture. Ahsan! Sayang, walang cupcake. Walang cupcake. Ito hindi ko kayang pamigay. Tayyib ya ikhwan. Kutiba alaykumul qital wa huwa kurhun lakum. Kutiba bima'na furida. Ipinag-utos sa inyo ng Allah subhanahu wa ta'ala ang qital. Ang pakikipagdigma laban sa mga kuffar. Wa huwa kurhun lakum. Samantalang ang qital, ang pakikipagdigma, ay mabigat sa inyong kalooban. Mabigat sa inyong kalooban. Wa huwa kurhun lakum. Nangahulugan ba yung mga nakaramdam ng kurh sa kanilang sarili dito ay mga kufar na sila la? Ito ay normal lamang. Imagine ba naman, mantakin mo, sa jihad fi sabilillah, al-qital fi sabilillah, makita mo sa harapan mo yung espada halimbawa. Sino bang hindi makakaramdam ng konting takot, hindi nakilig ang pinag-usapan dito? Takot, Allahul musta'an. Di tulad na panahon natin ngayon na kahit 1 kilometer ay pwede kang. Pero sa panahon noon la, makikita mo mismo yung espada sa harapan mo. Yung taga sa iyong tiyan, makikita mo mismo. Kutiba alaykumul qital wa huwa kurhun lakum. Hindi lahat ng tao ay merong katapangan katulad ng kanilang mga katapangan. Hindi natin iwasan, makakaramdam pa rin siya ng bigat sa kanyang kalooban, pero still, andun sa kanyang pagtanggap sa batas ng Islam. Halas, tinatanggap natin. Ano pa man, batas ng Allah, tinatanggap niya. Magiging kafir ba siya sa ganito o hindi? La, abadan. Okay? Yung kabigatan sa kanyang kalooban, halimbawa, na kanyang naramdaman, pero tinatanggap niya ang batas ng Islam, hindi siya magiging kafir dito. Yung Hajj, hindi ba't nakakapagod yung Hajj? Anin ko na, bakit sobrang nakakapagod yung Hajj, halimbawa? Hindi sa pagre-reklamo sa batas ng Allah, kundi, nakakaramdam lamang siya ng bigat ng kanyang kalooban, halimbawa. Samantalang, tinatanggap niya naman ang batas ng Islam, katulad ng nangyari kay Aisha radhiyallahu anha. Nahirapan siyang mag-Hajj. Nahirapan ko siya mag-Hajj. Imagine, ilang beses kang mag-tawaf. Tawaf al-qudum, tawaf al-umrah para sa magtamattu. Tapos meron pa tayong tawaf al-hajj. Tapos meron pa tayong tawaf, tawaf al-wada'. Ang dami ng tawaf. Tama? Tawaf pa lamang yun. Iba pa yung pagpunta mo sa Arafah, pagtulog mo sa Muzdalifa. Pagkatapos doon, pagpunta naman sa Jamarat at the same time. Allahu Akbar. Nakakapagod. So ngayon, nakaramdam ng pagod si Aisha radhiyallahu anha habang sinasagawa ang Hajj. So bilang motivation sa kanya, anong sinabi sa kanya ng Rasulullah? Ajruki ala qadri nasabik. Huwag ka mag-alala, Aisha. Napagod ka sa pag-Hajj, nakaramdam ka ng pagod sa Hajj, samantalang utos ito sa ng Allah subhanahu wa ta'ala, ajruki ala qadri nasabik. Ang iyong gantimpala ay katumbas ng iyong kapaguran. So huwag ka mag-alala. Samantalang tanggap ni Aisha radhiyallahu anha ang batas ng Allah subhanahu wa ta'ala. Doon tayo sa duwaya. Nakakaramdam siya ng selos sa kanyang husband. Hindi niya matanggap-tanggap na meron na palang ibang rena yung kanyang husband halimbawa. Nakaramdam siya ng selos. Yung selos halimbawa, ikakakufur ba ng babae? Abadan. Hindi niya ito ikakakufur. Siya ang unang uri na makaramdam siya ng bigat sa kanyang kalooban samantalang tanggap niya ang batas ng Islam. Itong pangalawa. Ang pangalawa naman,
sa simula't simula ay hindi niya tanggap ang batas ng Islam. Ayaw niya sa jihad fi sabilillah. Ayaw niya sa hajj. Ayaw niya sa puasa. Sa loob ng kanyang puso, sabi niya, ayaw ko sa puasa. Gawin ko na ang lahat ng ibadah, sabi niya, maliban sa puasa, iyadan billah. Nagmula sa kanya, sa kanyang dila. Okay? O di kaya, sabi niyang babae, halimbawa, tabihan lamang, sabi niya, ayaw ko sa duwaya. Sa simula, against ako sa batas ng Allah na tinatawag na ta'addud na duwaya, hada kufur. Ito ang ikakatiwalag ng isang tao o ng isang babae sa Islam. Kung sa kanyang puso, sabi niya, lalala, yung batas sa duwaya, against ako dyan. Against ako dyan. Alam sabihin ng against ako dyan? Ayaw ko sa batas sa duwaya. Ayaw ko yung isinabatas ng Allah na pag-aasawa ng lalaki ng higit sa isa. Sa simula, ayaw niya sa batas ng Allah subhanahu. Delikado. Ito yung ikakufur ng isang tao. Pero, sa aking palagay naman, wala siguro na isang matinong muslima na mu'mina na sumasamba sa Allah subhanahu wa ta'ala na tinatanggi niya yung mismong batas na isinabatas ng Allah ta'ala. Palagay ko ay wala. Kung meron man ay yung unang kategoryang binanggit natin na nakakaramdam sila ng usually selos, ng bigat sa kalooban, samantala sa bandang huli. Nung dahil siya ay muslima, kaya tinawag na muslima, aslamat wajhaha ila Allah. Isinuko niya ang kanyang kalooban sa Allah Ta'ala. Samantala sa kanyang kalooban, tanggap niya ang batas ng Allah Ta'ala. Ito ay hindi niya ikakupur bidillahi Ta'ala. Yan ang dalawang kahulugan. Ang dalawang uri ng al-qabul. At pang-pito naman, suppose actually ito yung pang-walo. So, kalas, banggitin natin ang pang-pito siguro. Muna, al-mahabbah, ang pagmamahal. Ang pagmamahal. Ma ma'na? Pagmamahal. Ano ang kabaligtaran ng pagmamahal? Al-karaha. O kawalan ng pagmamahal, siyempre. Pagkamunghi, sabi pa sa Tagalog. So, habang binibigkas ng isang tao ang la ilaha illallah, kailangan mabalot ng pagmamahal ang kanyang puso. Mahalin niya ang Allah, mahalin niya ang Rasulullah, mahal niya ang batas ng Islam, mahal niya ang mga Muslimin, mahal niya ang Islam pangkalahatan. Habang binabanggit niya ang la ilaha illallah, tamam? Samantalang yung tao, binanggit niya nga ang la ilaha illallah, pero sa loob ng kanyang puso, ang mortal niyang kaaway ang Allah. Sa loob ng kanyang puso, ang mortal niyang kaaway ang Rasulullah sallam. Binanggit niya ang la ilaha illallah, samantalang ayaw niya naman sa Islam. Hindi niya mahal ang Islam. Mapakinabangan ba niya ang kanyang pagbigkas ng la ilaha illallah? Al-jawabu, la. Hindi niya mapapakinabangan. Ano ang dalil ng mahabba? May maras ito ng mga ikhwa, mga tulab na nagbimaras ng al-usul al-thalatha. Sinabi ng Allah Ta'ala, وَمِنَ النَّاسِ مَنْ يَتَّخِذُ مِنْ دُونِ اللَّهِ أَنْدَادًا يُحِبُّونَهُمْ كَحُبِّ اللَّهِ. May mga tao na nagtatambal sa Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nag-a-associate sila ng iba pang Diyos maliban sa Allah Subhanahu wa Ta'ala sa pamagitan ng alin? Yuhibbunahum kahubbillah. Na kung saan minamahal nila ang kanilang mga Diyos-Diyosan, ang kanilang mga ribulto, kahubbillah, katulad ng kanilang pagmamahal sa Allah. So pagmasdan, hindi naman pala nawala sa kanila ang pagmamahal sa Allah. Kung tutuusin, binibigkas niya ang la ilaha illallah, samantalang, andun sa kanyang pagmamahal sa Allah. Ang problema, mayroong katambal ang kanyang pagmamahal. Mahal niya ang Allah, katulad ng kanyang pagmamahal sa mga ribulto. O mahal niya ang mga ribulto na katulad ng kanyang pagmamahal sa Allah subhanahu wa ta'ala. Kumpletuhin natin ang aya. Anong kasunod na aya? وَالَّذِينَ آمَنُوا. Samantalang silang mga mananampalataya, ashaddu hubban lillah. Ang kanilang higit na minamahal sa lahat ay sino? Ang Allah subhanahu wa ta'ala. Kaya ang isang Muslim na nabalot na ng pagmamahal sa Allah subhanahu wa ta'ala ay hindi na siya maaantig sa pera, sa posisyon, kapalit ng kanyang din. Kapag kanabalot na siya ng alin, ng pagmamahal, ang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, pinigilan siyang magda'wa halimbawa, anong sasamak ka pa siya? Anong sinabi niya? Kay Abu Talib na kanyang tsuhin mismo. Wallahi sabi niya, kung kahit nilagay niyo ang araw sa aking kanang kamay, at ang buwan naman sa aking kaliwang kamay, hindi ko sabi niya iwanan ang da'wa. At kailan hindi ko iwanan ang Islam. Nang dahil sa nabalot na siya ng pagmamahal sa Islam. So, kailangan mahalin natin ang Allah subhanahu wa ta'ala, ang Rasulullah, pangkalahatan mahalin natin ang
ang Islam. At ang mga ulama, rahimahullah, meron silang ilang mga uri ng pagmamahal. Binanggit nilang ilang mga uri ng pagmamahal. Merong pagmamahal na pinahintulot sa Islam. May mga pagmamahal na ipinagbabawal naman sa Islam. Okay? Al-awwal, o al-ula, al-mahabbatu ma'allah. Ang pagmamahal na may katambal sa Allah subhanahu wa ta'ala, ma'allah. Bima'na, nagmamahal ka sa iba, maliban pa sa Allah subhanahu wa ta'ala. Kumbaga, meron kang ibang mahal, maliban pa sa pagmamahal mo sa Allah subhanahu wa ta'ala. In short, meron kang kinikilalang ibang Diyos na maliban pa sa Allah subhanahu wa ta'ala. Wahada syirkun akbar. At ito ay syirkun akbar. Halimbawa yung tao, mahal niya ang ribul kung ano nakasabit sa kanyang pintuan, sa kanyang bahay. Halimbawa, nakatulad exactly ng kanyang pagmamahal sa Allah. Mapakinabangan ba niya ang kanyang pagbigkas ng la ilaha illallah? Hindi niya mapakinabangan ng ilang beses na paulit-ulit niyang la ilaha illallah, la ilaha illallah. Naalala ko yung isang nagmurtad na pari, alayhi min Allahi ma yastahiq. Kaya mas delikado ang murtad kasi isang kafir. Tama? Nagmurtad, samantalang nung nagmurtad na siya, yani bumalik na siya sa kanyang dating kaligawan na limbawa, binabanggit pa niya at the same time ang la ilaha illallah. Samantalang, ganun kalaki na yung salib sa kanyang harapan. Pero at the same time, paulit-ulit niyang binabanggit ang la ilaha illallah. Mapakinabangan ba ang pagbigkas ng la ilaha illallah? La, abadan. Hindi niya mapapakinabangan. Samantalang, ang laki ng alin ng salib sa kanyang dibdib. Hindi niya mapapakinabangan dahil sa hindi niya na-comply, hindi niya na-kumpleto ang pagbigkas ng la ilaha illallah. Kaya al-mahabbatu ma'allah, ang unang uri ng pagmamahal sa Islam, ay ang pagmamahal sa iba pa maliban sa Allah. Meron siyang minamahal na iba maliban pa sa Allah subhanahu wa ta'ala. Anong tawag o anong hatol sa ganitong uri ng pagmamahal? Syirkun akbar. Syirkun akbar. Kaya ang isang Muslim, ang kanyang pagmamahal sa Allah subhanahu wa ta'ala is mahabbatun mutlaqah. Mamanang mahabbal mutlaqah, wala siyang ibang mahal maliban sa Allah. Wala siyang ibang mahal maliban sa Allah subhanahu wa ta'ala higit sa lahat. Higit pa sa kanyang mga magulang, higit pa sa kanyang mga anak, higit pa sa kanyang mga asawa, higit pa sa kanyang mga ari-arian, higit pa sa lahat, ang kanyang pagmamahal sa Allah subhanahu wa ta'ala. Athani, al-mahabbatu lillah. Ang pagmamahal naman, alang-alang sa Allah. Tamam? Mahal mo ang isang bagay, subalit, lillahi ta'ala, alang-alang sa Allah subhanahu wa ta'ala, wa hadhihi wajibah. Ang ganitong klaseng pagmamahal sa mga nilikha, pero alang-alang sa Allah, yan ibig sabihin ng lillahi ta'ala na pagmamahal, ito ay wajib. Lidhalika qala subhanahu wa ta'ala, Muhammadur Rasulullah, walladhina ma'ahu, ashidda'u 'alal kuffari, ruhama'u bainahum. Muhammadur Rasulullah. Katotohanan sinabi ng Allah, si Muhammad sallallahu alaihi wasallam ay sugo ng Allah. Walladhina ma'ahu, at ang mga kasamahan ng Rasul sallallahu alaihi wasallam, yani ang mga sahaba, walladhina ma'ahu ashidda'u 'alal kuffar. Sila ay matindi sa harapan ng mga kuffar. Mga sahaba ng Rasulullah, matindi kung sa harapan, mabagsik, matapang laban sa mga kuffar, ashidda'u 'alal kuffar, pero ruhama'u bainahum. Pero sa pagitan nilang mga manampalataya ay sila ay nagmamahalan. Tayyib. Yung mahalin ng isang Muslim ang kanyang kapwa Muslim lillahi ta'ala, yan ay wajib. Yan ay wajib. An tuhibbahu lillahi subhanahu wa ta'ala. Tayyib. So, al-mahabbatu lillahi subhanahu wa ta'ala, wajiba. At mayroon pang pangatlong uri ng pagmamahal na tinatawag nilang mahabbatun tabi'iyyah. Mamana al-mahabbat tabi'iyyah o at-tabi'iyyah. Ito yung natural na pagmamahal. Bagay na pinahintulot din sa Islam, ang natural na pagmamahal. Tayyib. Halimbawa ng natural na pagmamahal, si fulan, niyakap niya ang Islam. Lalaki. Niyakap ng Islam, ang kanyang asawa na natili sa, sabihin natin, sa kanyang kufur, sa kanyang pagkakristyana halimbawa. Ang kanyang mga magulang, hindi pa sila mga Muslim. Ang kanyang mga anak, hindi pa sila mga Muslim. So ngayon, itong taong ito, siya lamang ang yumakap sa Islam. Tayyib. Since Muslim na siya, yung lalaki, paano niya pakitungan ang kanyang asawa? Samantalang kafir ang kanyang asawa. Sabihin ba natin sa kanya, bro, Muslim ka na, wag mo nang mahalin ang iyong asawa? Ganun ba sa Islam? O di kaya, Muslim ka na, wag mo nang mahalin ang iyong mga magulang? Ganun ba sa Islam? O Muslim ka na, wag mo nang mahalin yung mga anak? Ganun ba sa Islam? La, abadan.
ipinahintulot pa rin sa Islam na mahalin ng lalaki ang kanyang asawa, bagamat hindi manampalataya ang kanyang asawa. Ipinahintulot pa rin sa Islam na mahalin ng lalaki ang kanyang mga magulang kahit ang kanyang mga magulang hindi mga Muslim. Ipinahintulot pa rin sa Islam na mahalin niya ang kanyang, ano pa ba hindi natin nabanggit dito, ang kanyang mga anak, kahit ang kanyang mga anak ay hindi pa mga Muslim. Pero anong klaseng pagmamahal? Sabi natin, mahabbatun tabi'iyyah. Natural na pagmamahal. Kumbaga, naturally, yung lalaki, mahalin niya ang kanyang asawa nang dahil sa asawa niya. So hanggang dun lamang ang limitasyon. Yani mahalin niya ang kanyang asawa nang dahil sa asawa niya. Kalas magnafaka sa kanyang asawa, tulungan niya ang kanyang asawa. So bilang kanyang asawa, pwede pa rin niyang mahalin ang kanyang asawa, pero sa ngalan na siya ay kanyang asawa. Same as sa kanyang mga magulang, sa kanyang mga anak, manatili ang natural na kanyang pagmamahal sa kanila. Pero, intabihu, magkaiba yung minahal ng isang tao, halimbawa, ang kanyang asawa nang dahil sa kanyang belief, nang dahil sa kanyang panampalataya. Mahal niya ang kanyang asawa nang dahil sa siya ay Christian, halimbawa, nang dahil sa siya ay hindi manampalataya. Mahal niya ang kanyang mga magulang nang dahil sa kanilang panampalataya, halimbawa. Hindi yan. Yan ay bawal na pagmamahal. Tamam? Ang pinintulot na pagmamahal is yung alin? Yung natural na pagmamahal. Andun yung paggalang, andun yung... Pero yung mahalin niya, halimbawa, sa ngalan ng kanyang panampalataya, hada maya, Jews. So, kailan ipairal natin ang al-wala wal-bara kung ang usapin dito is aqida na. Lidhalika fi akhir surat al-mujadalah o al-mujadilah. So, pwede itong dalawa, ay akhwa. Al-mujadala, al-mujadila, al-mumtahina, al-mumtahana. Tamam? Sinabi ng Allah subhanahu wa ta'ala, La tajidu qawman yu'minuna billahi wal yawmil akhir yuwadduna man hadda Allah wa rasulahu walau kanu aba'ahum aw abna'ahum aw ikhwanahum aw ashiratahum. Ano yung sabihin ng ayat? La tajidu qawman yu'minuna billahi wal yawmil akhir. Hindi ka makakatagpo ng isang taong naniniwala sa Allah at sa yawmil akhir yuwadduna man hadda Allah wa rasulahu, na hindi ka makakatagpo ng tunay na mananampalataya at the same time ay kanilang minamahal ang mga kumakalaban sa Islam. Yuwadduna man hadda Allah wa rasulahu, kumakalaban sa Allah at sa Rasul sallallahu alaihi wasallam, walau kanu aba'ahum, maging sila man ay kanyang mga magulang, aw abna'ahum, o kanyang mga anak, aw ikhwanahum, o di kaya naman ay kanyang alin, mga kapatid, aw ashiratahum, o di kaya ang kanyang asawa. So, ano ang pinakabuod na kahulugan ng aya? Hindi maaari sa isang tunay na manampalataya ang mahalin niya, halimbawa, ang mga binanggit kanina, samantalang sila ay kumakaaway sa Islam. Na anong klaseng pagmamahal? Kumbaga, mahalin niya ang kanilang mga panampalataya. Kung panampalataya ang pinag-usapan dito, al-wala wal bara ang ating dapat ipairal. Tamam? Khalas, sabihin natin, meron kayong ginugunita, meron kayong celebrate, yan ay para sa inyo. Wag nyo na akong isali. Tamam? Wag nyo na akong isali. Di sa akida lang pinag-usapan dito. Pero, mga magulang namin kayo, mga kapatid namin kayo, mga anak namin kayo, mga asawa namin kayo. Maliwanag? Manatili yung pagmamahal na tabi'ah, pero yung pagmamahal fiddin, halimbawa, yan ay hindi mangyayari. Ipairal pa rin natin ang al-wala wal bara. So, wag sabihin ng isang tao, halimbawa, kung minsan, pinaghahalo ng ilan ang dalawa. Sabi niya, okay, mahal ko, sabi niyang aking asawa, ang mga anak, ang mga magulang, na mga hindi manampalataya. Pero sa normal na pagmamahal, ay sumasali sa kanilang mga ginugurita. Nag-Christmas, nag-New Year. Nag-Valentine's. Tamam? So, lahat na lang sinalihan, bihudya sa kanyang paniniwala na yung pagmamahal na yun ay pagmamahal na tabi'a. Hindi na siya tabi'a. Hindi na siya normal na pagmamahal. Hindi na siya natural na pagmamahal. Kundi pagmamahal na sa din. Okay? Ang kanyang ginawa. Hanggang sa sumali siya sa kanilang mga gawain. Tamam? So, kailangan pag-ibahin natin ang dalawa. So, therefore, ang conclusion, maaari na mangyari na mahal ng isang lalaki ang kanyang asawa ng, sabihin natin, super na pagmamahal, pro-max na pagmamahal. Tamam? Na pagmamahal, samantalang ay kinamumuhian niya ang kanyang din. Maaari itong pagsamahin ang dalawa, maaari silang pagsamahin. Naam. Wa akhiran, nabagatan natin ang pangwala or wala pa? Wala pa. Ang pangwalo at panghuli, insyaAllah, alhamdulillah, na ano natin yung ating goal na before 10 o'clock matapos na tayo, which is yun yung gusto natin. The earlier, the better. Tamam? At pangwalo at dito magtatapos, insyaAllah ta'ala, ay ang al-kufru.
Ma ma'na al-kufur? Ibig sabihin, habang binabanggit niya ang la ilaha illallah, ay tinatanggihan niya ang pagsamba sa iba pa maliban sa Allah subhanahu wa ta'ala. Halimbawa, si fulan, niyakap ng Islam, ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadar Rasulullah. Pero nanatili pa yung cross sa kanyang liig, halimbawa. Nanatili pa yung imahe ng mga rebulto sa kanyang pitaka, halimbawa. Pakinabangan ba niya ang pagbigkas ng la ilaha illallah? Al-jawab, la. لذلك قال سبحانه وتعالى وقد قرأنا الآية هذه قبل قليل فمن يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله. So, kailangan isang taong magkufur. Hindi magkufur sa Allah. La. Yun ay haram. Magkufur siya sa taghut. Magkufur siya sa mga sinasamba sa iba pa maliban sa Allah. Ano ibig sabihin ng kufur dito? Huwag siyang maniwala. Huwag niyang paniwalaan ang pagsamba sa mga rebulto. Ma'am? So, yung tao habang niyakap ng Islam, kailangan, magkufur na siya sa pagsamba niya sa kanyang mga sinasamba dati. Sa rebulto, sa tao, o siya man ay propeta, siya man ay bato. Okay? Lahat naman ito kailangan iwanan na niya. Bago pa man niyang sabihin ang la ilaha illallah. Pero si fulan halimbawa, binanggit niya ang la ilaha illallah. Pero nanatili pa rin. Bago siya magsakay ng eroplano, ang kanyang hinihimas-himas, hinahawak-hawakan yung rosaryo halimbawa. Instead magtasbih, subhanallah, subhanallah, subhanallah. Yung rosaryo ang kanyang hinahawakan. O yung kanyang cross sa kanyang lig ang hinahawakan. O yung imahe ng isang rebulto halimbawa ang kanyang hinahawakan. Yani, ma yanfa'uhu, la ilaha illallah. Hindi siya makikinabang at hindi niya mapakinabangan ang kanyang pagpigkas ng la ilaha illallah. Wallahu ta'ala alam wa sallallahu alaihi ala bin Muhammad. Maliban na lamang kung meron kayong clarification o katanungan sa mga binanggit natin, ay subukan natin sagutin insyaAllah ta'ala.